Buenas tardes, damas y caballeros. May bagong drama or may bagong gimmick na naman itong mga supporters ni former President Duterte, Sara Duterte, at kung saan pinapalabas nila na malapit na daw maaresto itong si Bongo. And this came no less than from Congressman Pulong Duterte. Something na dininay naman ng mga kapulisan or even si Interior Secretary John Vic Remulla. At syempre, kung meron ng ganitong arrest warrant, syempre, si Bongo ang unang maglalabas ng statement ukol dyan o magpe-press con ukol dyan, pero wala eh. So makikita mo they are trying to force the issue. Kumbaga gimmick lang ito ng mga DDS para pagalitin ang tao. At ngayon kasama na rin sa gimmick na ito itong si Senator Rodante Marcoleta na nagpapakalat na naman ng mga balita na siya na daw ang susunod na arestuhin. Siya na daw ang susunod na kasuhan ng plunder in relation to his 75 million na sinasabi niya hindi naman campaign contribution kaya pure bribery lang yun. So 75 million coming from Mike Defensor at dalawa pang donors. So that would constitute plunder. Kaya pag file ng kaso dito kay Marcoleta ng plunder, at maglabas na nga ng korte ng arrest warrant, di automatic maaresto na siya. Pero ngayon, sinasabi ni Marcoleta na willing naman daw siya na sumama sa mga arresting officers. So siguro tatakot siya. Baka sabunutan siya ng mga arresting officer kung hindi siya sasama. So yan. Nakakatuwa dito kasi mga PNP officials mismo, alam natin malapit na siyang makasuhan. Either dito sa plunder in relation to the 75 million bribery galing sa grupo nila Mike Defensor or in relation doon sa 500 million na flood control project na hiningi niya kay former DPWH Secretary Boying Remulla na part of the 1.5 billion na hiningi niya pero 500 million lang ang na-release sa kanya. So either way, sabit na sabit siya, hindi lang sa isang kaso ng plunder, dalawa pa. So yan. Plus, marami pang mga ibang kaso na pwede ma-filean sa kanya. And these are already being investigated by government officials and agencies of government. So, pakinggan natin itong parang pananakot na ito ni Rodante Marcoleta na kumbaga lahat na daw sila inaaresto. So, kailangan siguro ang kanya dito, objective niya dito ay para takutin at pagalitin ang Iglesia ni Cristo para gumawa ulit ng rally or mga DDS para gumawa ng people power para mapigil ang pag-aresto nila, pag-aresto ng mga kriminal. At dito sa programa niya sa Net25, binanata rin niya yung mga traidor daw, si Chis Escudero at si Joel Villanueva, na sinabi daw sa kanila sa minority na walang iwanan. Pagkatapos iniwan sila. Iniwan sila. So ngayon minority na talaga sila of 9. So ang majority ay nandoon sa grupo nila Sherwin Gatchalian na may 13. Okay? So with Bato and
Jinggoy Estrada, out of the picture. Okay, so panoorin natin itong, and we thank ANC for this video and also Net25. Meron silang plunder na nauna na. Opo. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Meron silang plunder na nauna na. Opo. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong aarestuhin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. sabi ni Ombudsman Boying, yung mga naunang sa pa, hinog na raw po ang kasong plunder para sa kanila. Nakita ko, unang-una, April 2026, nandun yung 5 kaso na nakalaan para kay Martin Romualdez. Opo. Isang plunder, isang indirect bribery, isang direct bribery, a violation of AMLAC, Opo. violation of RA 3019. 5. Oho. April 2026. Oho. Hindi ko lang alam ang date kay Joe Villanueva Oho. at saka kay Chisis Cordero. Oho. Pero ako, invento lang. Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, hindi sa taong bayan. Ay yung pilitin ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control projects, anomaly na yan. At mapanagot kasi At mapanagot. Wala daw siyang kasalanan, wala daw public funds. Pero klarong-klaro naman, hindi naman kailangan magnakaw ka sa gobyerno. In fact, doon pa lang sa Janet Lim Napoles, meron ka ng 10 million bulati scam. Swerte ka lang dahil ito napakapalpak at corrupt itong si Samuel Martires na dating ombudsman ni Duterte ay hindi ka na hinabol at dinismiss na yung kaso mo. Pero sana sabit na sabit kayo ni Joel Villanueva sa kaso na yun. Ha? So kumbaga doon actual pagnanakaw sa gobyerno, pero hindi lang man yung actual pagnanakaw sa gobyerno ang plunder. Pwede rin yung tumanggap ka. Siyempre may kapalit yan. Tingnan mo, akala mo lusot ka na sa COMELEC. Buti na lang. Mas lesser ang penalty at bailable pa yung violation of the statement of contributions and expenses ng COMELEC. Mas light pa ang penalty doon kung yun na lang ang sinabi mo na lang, guilty ako dyan. Nagpalusot ka pa sa COMELEC. Ngayon, bumaksak sa plunder kasi sinabi mo na na hindi pala yun campaign contribution. Ngayon, yun pa ang pwede ebidensya laban sa'yo na hindi pala yung campaign contribution, bribery pala yun. Panunuhol pala yun. Yung 75 million na binigay sa'yo na super duper sabit ka talaga doon. So yan, kaya patay ka dyan. Akala mo nakalusot ka na sa SOSE issue sa COMELEC. Mas matindi pa pala, mas lumaki pala yung problema mo dahil ngayon ang kinakaharap mo plunder na non-bailable. Mas maganda sana kung nadali ka na lang sa SOSE, sa COMELEC. Mga 8 years lang ata ang penalty doon. Ito ngayon, habang buhay na pagkakulong, non-bailable pa. O sige, tuloy tayo. Hindi po, pangapanagot ang nasa likod talaga. Nasa sa kanila po yun. Nasa kanila na po yun. Kung talagang arestuhin po nila ako, muli po ako nagsasabi na ako'y sasama sa kanila ng buong pagpapasa ko. I will not arrest. I will not resist the arrest. Pero habang pinakikinggan ko kayo, Sen, mabigat ako, personally, mabigat sa logo po yun kung gagawin nila yan, Sen, ha? Alam ko naman, si Nelson nga, nakikita ko, lumuluha pa yung tao. Pero talagang gano'n, ha? At hindi ko kayo masisisi kung malulungkot kayo. Pero gano'n talaga bilang tao, malulungkot naman. Lalong-lalo na, sa katulad ko, wala naman akong nagawang kasalanan. At yung ibang mali-malita ng pinagdalhan, nandyan na nga ang mga nakaumang na lahat, ang mga
plunder cases laban sa kanila, pero hindi nila ginagalaw. Minabuti pa nila na baka sakaling ako pa ang mauna na maaresto. At ang kilala nga ng iba, baka mabsuelto pa po yun. Hindi ko ba? Hindi malayo yun. Hindi malayo yun. Mukhang, ano ba ito? Lokohan na ba ito? Sir, mukhang, sabi nga nung isa kong narinig, mukhang inuunggoy na tayo, Planet of the Apes na ba Pilipinas ngayon? Hindi kasi, dahil nga siguro sa kinatatakutan nila yung multo na kanilang ginawa, pinagnakawan ang taong bayan, isip-isipo, nilimas nila ang salaping bayan na para sana sa serbisyo ng mamamayan. Pagkatapos, natakot sila sa multong ginawa nila, gusto nilang pagtakpan. Nako. So kung sino man ang magpapakabayani na yan na ituloy, para sa ganun, makilala natin silang lahat, gagawa sila ng paraan para usigin ang tao na yan. Ako ngayon. So bakit kayo magtataka? Bakit kayo Wow, bayani daw siya ha, bayani daw siya. Kaya pinipersecute siya ng gobyerno. malulungkot? Dapat inasahan natin na gagawin nila sa akin yan. Sir, nung last week Friday, may kumakalat na informasyon na may warrant of arrest na daw si Congressman Marcoleta. Senator Marcoleta, sorry. As of now, the Philippine National Police has not received any official communication regarding said warrant. But just like any other warrants po, once we receive a warrant, just like any other warrants from a competent authority, we will execute and we will implement. So far, wala pa. So far po, wala pa. Sir, last week may sinabi po yung DOJ na binalik sa CIDG yung recommendation nila on Senator Robin Padilla. Ano pong... As I understand, this is within the working mechanism of DC-20, yung close coordination and cooperation between the DOJ and law enforcement agencies. So mayroong konting lacking. So... Okay, ANC na yan. Kuwan na yan, kay kaso na ni Robin Padilla. So, thank you ANC for this video. So, dito makikita nyo na wala pa nga, pero parang nag-iingay na dito. Hindi lang nga over the weekend, meron rin lumabas mga balita, may arrest warrant na daw, o naaresto na si Mike Defensor. Fake news pala yun. So, parang inuudyok talaga nila yung mga DDS, lalo na yung Iglesia ni Cristo. Parang nagmamakaawa na nga itong si Rodante Marcoleta, kinamanalo, mag-rally na kayo. Para pigilan nyo yung pag-aresto ko, mag-rally na kayo. Tingnan natin kung gagawin ng Iglesia. Protekta na nila yung isang magnanakaw na si Sara Duterte na sinubukan nila pigilin yung impeachment sa rally nila last year and this year. Tingnan natin kung gagawin nila yan para kay Marcoleta, para kay Mike Defensor na hindi pa nga kakasuhan pa lang itong Friday, pero sabi may naaresto na daw, sabi ng mga kumakalat ng mga fake news over the weekend. So, yan So, nakikita talaga natin at yun, kasama na rin yung fake news ni Pulong ukol dito sa arrest warrant daw ni Bato, ni Bongo. So, dito makikita nyo talaga na there really is a pattern para pagalitin, to ignite the passion ng mga DDS para mag-people power na sila, magmarcha na sila, umasa pa kayo dyan. Lahat naman ng mga panawagan nyo, nilangaw, wala. Halos wala na ngang umaattend sa mga rally nyo. Kaya tingnan nyo yung isang vlog natin, yung grupo nila mismo, nagmamakaawa na kay Sara Duterte para mamuno sa kanila kasi missing in action daw si Sara Duterte. Pinapatulan ng issue ng Tacloban killing, pero tameme dito sa issue ng mga malalaki issue tulad ng mga awayan sa Senado at yung mga panawagan ng mga people power ng mga DDS. So yan. So yan, nakikita natin na they are really trying hard to create a scenario na under attack sila lahat at kailangan daw gumalaw na ang mga DDS. Good luck na lang sa inyo. Okay? So wala mangyari dyan. Rodante Marcoleta, relax ka lang. Darating rin yan warrant of arrest laban sa'yo. Darating rin yan. Be careful of what you wish for. It might just come true. Okay? So sige, hanggang dyan na muna tayo.
Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good day to all and see you in my next vlog.